Yan yung, ang liturgy, kumbaga parang, same as Catholic Mass. Program din siya. Kaya lang, ayaw kasi natin na maging, kumbaga parang kakulay ng mga Roman Catholics, kaya natin tinatawag na Sunday service. Yun lang yun. Okay? Usually, pag sinabing liturgy, it is a dialogue between God and man. Okay? Jake, paki-enter. Yan. Thank you. Sa mga Jewish, yung Jewish liturgy, usually, recitation ng iba't ibang mga prayers. Sister Vidal, tama ba ako? Sa synagogue, usually recital, yung kanilang mga ginagawang, yung liturgy nila, paulit-ulit. Doon din kinuha ng mga Roman Catholics yung style ng Psalms of Response. Kung ititrace natin lahat, yung ating pinanggalingan ng lahat ng liturgy natin, nanggaling lahat yan sa Jewish liturgy o yung kung papaano sumasamba ang mga Jewish. Ang pagsamba ng mga Jewish usually, kung makikita nyo sila, para silang laging merong Lord's Supper. Lagi silang merong Passover. Tapos lagi silang yung kanilang mga dasal, paulit-ulit yon. Kaya, no wonder, kahit ang mga Roman Catholics, ganun din yung nangyari. Kasi throughout the history, ang Christianity talaga, hindi natin maihiwalay na nanggaling din tayo sa yung Jewish practices, yung pinanggalingan natin. Okay, so, kung mapapansin niyo ganito sila mag-worship, meron silang instructions, meron silang commentary, ibig sabihin, yung kanilang rabbi, nag-explain. Yung head of the synagogue, pagkatapos magkaroon ng pagbabasa from the scroll, meron din silang komentaryo o ine-explain. Sa atin, ang tawag doon ay preaching. Sa kanila, ang tawag doon ay sermon or liturgy of the word. Okay? Tapos, meron silang mga Jewish traditional prayer, kaya ang mga Roman Catholics din, hindi rin kayo magtataka kung bakit meron ding mga paulit-ulit na mga prayers. Kaya hindi nyo sila pwedeng sisihin, mga Catholic, kasi yung mga paulit-ulit yung pananalangin nila. Okay? Hindi nyo sila masisisi kasi yung Jewish religion, doon natin nakuha yan, kahit sila Jesus, ginagawa nila yung paulit-ulit na prayer before, kahit yung mga apostles, nadala nila yan, yung ibang mga apostles, nadala rin nila sa kanilang pananambahan, tapos as dumadating yung panahon, nakuha rin yan sa Mass. Kaso, dahil sa ayaw nating ma-associate sa Mass, ang mga Protestant, iniba natin yun. Kaya tinanggal natin yung mga paulit-ulit na prayers, tinanggal natin yung mga Apostles' Creeds. Pero sa totoo lang, if we would trace back from the history, meron talaga. Okay? Ito pa, yung mga Jewish men, obligated sila 3 times a day, meron silang pananalangin. Okay? Kaya di rin kayo magugulat, bakit ang mga Roman Catholics, nagkaroon din sila ng iba't ibang prayers. Iba ang prayer sa umaga, merong prayer sa hapon, di ba? Merong ang tawag natin doon sa mga matatanda ay orasyon, natatandaan niyo yun? Meron din ganon. Yes, there are times. Kasi ang mga Jewish meron din sila. Mga Muslims meron din. So, part yan ng mga liturgy natin. Part yan ng pagsiserve natin. Ang mga Protestants o mga Evangelical, sa totoo lang, meron din naman. Kaya lang ayaw lang nating tawagin ganon. Kaya nga yung iba nagkakaroon ng mga tinatawag ng mga prayer chain. Hindi natin yan mahihiwalay sa atin. Okay. Minsan mag-overnight pa. Minsan, dahil lang sa sobrang laya ng gusto natin na mahiwalay sa Roman Catholics, tinatanggal natin yung mga, kumbaga parang, ito kasi yung rules. Yes, kasi gusto nating mawala yung tradition. Which is, traditions, hindi ko sinabing bumalik tayo doon, but, ang gusto ko lang makita ninyo, hindi nyo sila pwedeng sisihin because they have their traditions. Ang nangyari lang, they were binded so much with the traditions, at hindi na sila makalaya doon. Ang sinasabi ko naman ay, hindi naman tayo dapat kumbaga parang maging sobrang laya to the point na nawawala na rin yung essence ng mga ginagawa natin. Okay, mamaya ipapakita ko sa inyo yun, especially pagdating sa singing, sa prayers, sa pagbabasa ng Bible. Okay, women are required to pray once daily. So mas mababa yung requirement ng mga Jewish sa babae. Okay, kaya mga lalaki, actually, sa totoo lang, mas dapat
kung tutuusin, no, kung titingnan natin from the history, ang mga lalaki talaga, mayroong malaking responsibility even sa pagpe-pray. Okay, Jack, ulit. Pakipindot. Okay, history of the Mass. Paano naman nangyari yung tinatawag na Roman Catholic Mass? Nanggaling talaga ang Mass doon sa Lord's Supper. Okay? Dito magkaiba ang Mass at ang Evangelical Worship Service. Ang Roman Catholic Mass, saan siya nakasentro? Ano ang pinaka-highlight ng Mass? Communion. Okay? Kaya nga, merong tinatawag na First Communion, napaka-highlighted yan sa pagiging Roman Catholic. Ngayon, every Mass, hindi pa pwedeng mawala yung communion. Okay? Ito yung pinaka-sentro ng kanilang worship. Iniisip kasi nila that God or Jesus is with them because they are taking the body of Christ during the Mass. Okay? Nanggaling kasi yan doon sa inutos ni Christ sa atin during the Lord's Supper na do this in remembrance of me. So, iniisip nila dahil sinabi ni Jesus na do this in remembrance of me, every time, lagi nila yung ginagawa. Okay? So, yung Mass, ang pinakasentro niya, yung communion. Kaya lang, nagkaroon ng mga twists doon. Halimbawa, ano na ang tawag nila? Ang tawag nila ay Mass. Okay? Hindi na Lord's Supper. Yung kanilang sentro doon ay yung pagkain ng ostya, kung saan ang iniisip nila, si Jesus ay isa sa kanila. Okay? Nawala doon yung ipinapakita ng totoong essence ng Lord's Supper. Una, yung pag-aantay kay Christ sa pagbabalik niya. Okay? Isa yon sa mga nawala doon. Pangalawa, iniisip lang nila yon kasi gusto na lang nilang makasama si Jesus in their body. Natatawa ako kanina nung kinikwento ni Grace Annie Blessing kasi sa school nila, tinuturo din yon sa kanilang, yung mga classmate kasi nila, nag-first communion, tinuro rin sa school nila na wag daw ngunguyain yung ostya. Kasi parang minunguya mo si Jesus noon. So, bilang paggala, wag niyo ngunguyain. Nandun na yung sentro doon sa elements. Nakuha nyo? Nandun na yung sentro doon sa elements. Kaya nga, pag nag-Holy Mass or Communion, makikita nyo yung solemnity nila pagdating doon. Okay? Pag nandun na sila sa communion rites, o yung tinatawag na parts niyan, kasi mamaya papakita ko sa inyo iba't ibang parts ng Mass. Meron silang tinatawag na communion rites. Yung communion rites, yun yung part na re-ready na nila yung sarili nila sa pagtanggap sa ostya. Andyan na yung hihingi na sila ng kapatawaran, di ba? They try to cleanse themselves kasi they want to think that they are worthy in taking the body of Christ, which is wrong. Kasi you cannot make yourselves worthy in taking the body of Christ. Pwede nyo bang gawing worthy yung sarili nyo? Hindi. At yung pag-take nyo rin nun, hindi rin nakakapag-worthy sa atin, yung elements. Ang sino nakapag-worthy sa atin? Si God, yung kapatawaran niya. These elements of worship ay just an illustration ng kung saan pinapakita na tayo ay kaisa ng Panginoon. So, hindi dapat nawawala, una, yung pag-aantay ng pagbabalik niya. Pangalawa, yung katulad din ng iniisip nila si God, si Jesus ay isa sa atin. Pangatlo, yung fellowship, na ginagawa natin yun for the sake of fellowship. Pansinin yung ginagawa nila. Bakit yung bread lang ang binibigay? Bakit hindi yung wine? Diba? So, ibig sabihin, you don't have a communion. Pag sinabing communion, common. Diba? The essence of communion is having it in common. So, na-miss nila yon. They missed that point. Okay? So, yung repeating ng ginagawa ni Jesus dun sa bread and wine, yun yung essence talaga ng Catholic Mass. Okay? Kaso, na-miss nga nila. Tapos kung mapapansin niyo, sabi nga dyan, yung practices nila usually galing din sa Jewish practices ng Passover. Kung paano nagpa-practice ng Passover, mayroong mga seremonyas yun, kumakanta sila ng hymnals, ganun din sila, di ba? Kordero ng Diyos na nag-aalis. They do hymnals before they take the communion. Okay? Kaya sa mga evangelical naman, dahil ayaw naman nating ma-associate doon, tinanggal natin yung mga ganun. Hindi na tayo kumakanta ng,
ng mga Ama namin, sumasalangit ka. Ayaw natin nun kasi it is tradition. So, anong ginagawa natin? Pinalitan niya ng mga evangelicals. Ano pinalit natin? Ito, ang tinapay ng buhay. Di ba? Yun yung pinalit natin. Wait lang, yung battery. We try to change the practices to some other practices din na hindi natin napapansin na nagiging ano rin siya, parang hindi nyo lang napapansin pero nagiging tradition din siya. Okay? Yun yung nakakatawa doon kasi akala nyo lang hindi siya tradition pero sa totoo lang nagiging tradition din siya. Okay? Sometimes technology nagiging pahirap, no? Pasensya na. Yan. Hindi pa siya. Yan. Okay. Noon, sa Mass, actually, ito yung isa sa mga beauty kung lumaki kayo sa Roman Catholic Church. Sa isang Mass, hindi sila nagbabasa ng isang beses lang ng Bible. Okay? Especially sa Liturgy of the Word, meron silang 4 na readings. Mamaya ipapakita ko sa inyo yun. Ito yung kagandahan nila na na-miss naman natin ng mga evangelicals. Because we evangelicals try to go beyond sa traditions. Na natatakot tayo na matali tayo sa traditions. Ang ginawa na lang natin, kailan na lang tayo nagbabasa ng Bible sa loob ng Sunday service? Minsan, pagka-opening. Tapos susunod, ano na? Word na! Okay? Yung scripture reading. Swerte na lang tayo kung during the preaching ay nagpapa-open ng Bible yung pastor. Pero most of the time, lalo na, typical pastors sa mga evangelical churches, saan umiikot ang preaching? Sa mga kwento, sa patawa, di ba? Stories. Sometimes, ang gusto pa nga natin, skits, drama, special numbers. We base the lessons on what we watch, not on what we read from the scriptures. So, sa Roman Catholics, actually, ito yung kagandahan sa kanila. Though, sometimes, meron silang mga dinagdag. May mga times sa history ng Roman Catholics na meron silang mga encyclicals na mga sinasama. O yung mga kasulatan. Usually, mga utos ng Pope, o utos ng, sabi nila mga apostles or mga fathers, na wala naman talagang proof na talagang mga apostol. Okay? So, yung Christianity, simula nung panahon ng mga apostles, kumalat yan sa iba't ibang lugar, merong iba't ibang mga liturgy ginagawa. Yung mga Greeks, meron silang Greek liturgy. Yung mga Orthodox liturgy yung ginagawa nila. Anglicans, Anglican liturgy yung ginagawa nila. So, dahil sa paiba-iba, yun yung nangyayari. Okay? Tapos, may mga nadagdag din. Ano pa mga nadagdag? Because of the sanctity ng pag-handle ng service, ganito kasi yan Noong panahon ng mga apostles, nagsimula lang sila parang Bible studies. Okay? Kaya lang dahil sa ginagalang na nila yung pagsasama-sama ng mga mananampalataya, lagi na silang nagbe-breaking of bread. Okay? So, dahil na-infiltrate na rin ng Romans yung church, so sabi nila, idagdag natin ito. At kasama sa mga dinagdag nila, yung mga tinatawag na vestments. Okay? Dati okay lang kahit anong damit ng nagli-lead. Pero dumating yung panahon na iniisip ng church na dapat yung nagli-lead o yung bishop, okay? O yung pastor o yung priest, dapat ay mayroong sacredness. So naglagay na ng mga vests. Okay? Naglagay na ng certain damit. So, ano na ngayon na nangyari? Kapag yung nasa unahan, nagko-conduct na siya ng service o ng liturgy, hayaan nyo muna gamitin ko yung word na liturgy. Nagkakaroon na ng liturgy or ng mass, kasi hindi pa ginagamit yung word na mass. No?
nakasuot na siya ng isang pandangal na kasuotan. So, naidagdag na yan. Okay? Tapos, nagkaroon din ng mga kantahan o ng mga hymnals. Kaya kung mapapansin ninyo, sa Roman liturgy, Roman Catholic liturgy, punong-puno yan ng mga hymnals. Di ba? Pagpasok pa lang, di ba? Di ba? Tapos, Santo, 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 Panginoong Diyos sa makapangyarihan. Simula pa lang, ganun na. Tapos, ang daming mga iba't ibang mga kanta nila. Kakanta ng Ama namin, kakanta ng Kordero ng Diyos. Di ba? Yung sumasampalataya. Sometimes the Apostles' Creed was even sung. So, punong-puno yan ng kantahan. Anong reason? Sa tingin ninyo? Anong reason? Why was the liturgy was full of hymnals? Ano sa tingin ninyo? Meron niyang reason. Because songs or hymnals is more easily to be remembered. Okay? Mas madali ninyong matatandaan ang isang bagay kapag kinakanta. So, ginawa nila yung device, ang hymnals, para maintindihan ng tao or tumanim sa tao yung kanilang pinag-aaralan. Okay? So, may iba't ibang mga liturgy sa iba't ibang mga regions, sa iba't ibang mga lugar. Pero, nagkaroon ng standardization ito noong panahon ng Council of Trent. Okay? Kung mapapansin ninyo, it's just 1500s noong nagkaroon ng standardization. Okay? Si Pope Paul IV actually, si Pope Paul IV ang siyang nagsuggest na dapat lahat ng Catholics, dapat lahat ng Roman Catholics, standard ang ating liturgy. Okay? So, simula nun sa Council of Trent na yon, isang parang convention na nag-held 1545 to 1563, binuo nila ngayon kung ano yung nakikita nating Roman Catholic Mass. Simula noon 1563, standard na yung Mass. Meron na silang sinusunod na pagkakasunod-sunod ng pangyayari. So ito yung mga nangyayari sa loob ng Catholic Mass. If you have watched or attended a Mass, ito yung kanilang ginagawa. Okay? Una, yung introductory rites, meron silang hymn. Okay? Tapos, nagsa-sign of the cross, yung pare. Tapos, meron silang penitential rite. Penitential rite is yung luluhod, yung pare doon sa harapan ng Eucharist. Okay? Tapos, meron silang gloria, meron silang kakantahin. Tapos, opening prayer. Okay? So, yan yung kanilang opening rites. Dito ngayon, ito yung parang, simulan na tayo. Let's start the Mass. Okay? Pagkatapos noon yung tinatawag na Liturgy of the Word. Ang Liturgy of the Word nila ay, ito yung gusto kong ma-appreciate. Ito yung ina-appreciate ko sa Roman liturgy, na dahil sa ayaw lang ng mga evangelicals na ma-associate sa kanila, ay tinalikuran na. Pero actually, this Liturgy of the Word was based on what Paul has said to Timothy, na huwag kakalimutan ang pagbabasa ng scriptures sa kanila, sa madla. Hindi, yung pagbabasa ng scriptures na tinutukoy ni Paul kay Timothy, hindi ito yung nagbabasa ka privately. Hindi. In the New Testament, the apostles and the leaders of the church usually read or reads the scriptures, especially the letters, sa iba't ibang mga places, sa mga churches. Binabasa nila yung letters. Ganun yung ginagawa nila. At sa tingin ko, ay isang bagay na hindi nila inalis. Though, sinasabi ko though, marami sa kanila hindi naiintindihan yon at hindi na-appreciate yon. Kasi sa Liturgy of the Word, meron silang scripture reading. Okay? Sa kanilang scripture reading, tingnan nyo na. Number 1, yung first reading. Pangalawa, yung responsorial psalm. Pangatlo, second reading. Pangatlo, gospel. The first reading, usually, nanggagaling yan sa Old Testament. Okay? Though, merong bawat natawag dito. Bawat episcopal ng bawat Roman Catholic Church, meron yung parang mga district. Meron silang mga required. Kaya kung mapapansin ninyo, yung binasa doon sa isang church, yun din yung babasahin doon sa kabila. Meron silang book. Meron silang manual sa lahat ng mga simbahan sa isang bawat distrito or episcopal na tinatawag nila. Yung pinamumunuan ng bawat isang bishop.
Okay? Kaya si Brother Leo, binigyan niya ako nung isang beses, meron siya binigay na book sa akin. It's a Romans, ano tawag doon? Homily guide. Yung homily guide, yung red na binigay niya sa akin, it's a homily guide ng mga Roman Catholics. Meron certain date yon na ito yung babasahin sa bawat simbahan ng certain episcopal sa date na yon. Kaya synchronize sila. Yun yung maganda doon, synchronize sila ng babasahin nila sa first reading, okay, sa second reading, sa responsorial psalm, sa gospel. Although magkakaiba ng homily. Kasi yung homily nakadepende yan sa pare. Yung homily, yun yung sermon. Okay? So, meron silang first reading, tapos meron silang responsorial psalms. Yung responsorial psalms, ito yung magbabasa sila, tapos tutugon yung tao. Okay? Ang tugon minsan, Panginoon, maawa po kayo sa amin. Yun yung magbabasa yung, yung nasa lectern, di ba? Commentator ang tawag nila. Tapos, sabihin, tugon, Panginoon, maawa po kayo sa amin. Sabay-sabay na lahat yan, di ba? May mga ganun yung mga tao sa simbahan. Ganun yung nangyayari. Okay? Tapos yung second reading, this second reading usually came from the letters ng New Testament. Depende yan doon sa kanilang schedule. Tapos from the gospel. Hindi sila nawawala ng binabasa doon sa 4 gospels. Matthew, Mark, Luke, John. Ito yung maganda sa kanila. Sa totoo lang. This is what I appreciate. Kasi kung iintindihin lang ng mga Roman Catholics yung kanilang binabasa, busog na busog sila sa Word of God. Every Sunday. Isipin mo, you will read from the Old Testament, you will read from the New Testament, and you will read from the Gospel. Tapos meron pa kayo responsorial psalms. The responsorial psalms will always remind you what God is doing. Di ba? Kaya kung tutusin, maganda sana kung maiintindihan lang nila. Jack, pakiulit. Okay? Pagkatapos meron sila, homily, ito na yung sermon. Tapos yung profession of faith. This profession of faith ay nagmukhang kanila. Dito ako lungkot na lungkot. Kasi the Apostles' Creed ay naging pagmamayari na nila. Na if you would read it, it's not theirs. Hindi yan kanila. Hindi ito pagmamayari ng Roman Catholics. The Apostles' Creed is a generic creed of the whole Christendom. Ito ay panunumpa ng isang Kristiyano. Na if you would read it, ito ay sinasabi kung ano yung basic tenets of faith ng isang totoong Christian. Kung iintindihin nyo lang yung laman yan, sumasampalataya ako sa Ama na lumikha ng langit at lupa. Sumasampalataya ako sa Anak, sinilang ng Birheng Maria, isinilang, nabuhay, ipinako sa krus, namatay, pagkatapos sa 3 araw, muling nabuhay, at muling babalik pagdating ng panahon. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo. This is ours. Atin ito. Kaya lang, ayaw ito ng mga evangelicals. Why? Kasi iniisip natin, dasal yan ng mga Katoliko. Hindi yan dasal. This is a creed. This is a creed. May Catholic Church kasi. Kaya nga yun nga ang problema. Dahil sa sobrang ayaw natin na ma-associate sa kanila, kahit yung magandang ginagawa nila, inayawan natin. Diba? Naintindihan niyo yun? Na kahit na yung kahit na yung maganda na ginagawa nila, inayawan natin. Maganda yun eh. Nire-recite pa rin yung pastor sa DCAS. Kaya nga po Kaya ngayon yung gusto kong makita ninyo, that these things are not evil. And it should be learned. Kailangan natin itong matutunan. Itinuturo nga sa eskwelahan yung panunumpa sa watawat, naintindihan nyo ba? Di ba? Hanggang ngayon, sigurado ako, natatandaan niyo pa natang makabayan. Ako, kaya ko pa rin i-recite eh. Bakit? Isinaksak sa utak natin yan eh. 10 taong kong nire-recite yan sa school eh. Di ba? Yung panatang makabayan. Oh, kahit anong gawin sa inyo, memorize nyo dahil 10 years yung inaral yun sa school. Di ba? These creeds should always be memorized by the Christians. Kasi ito yung basic tenets of faith.
Dito sinasabi, importante na maintindihan ninyo anong ginawa ni Christ, anong ginawa ni Father, anong ginawa ng Holy Spirit, anong ginagawa ng church, anong ginagawa ng fellowship. Yun yung laman nun. Okay? Prayers of the faithful, ito pa, kaya ko ibinalik sa church yung time of prayer because they are doing this. Bago sila pumunta sa communion rites, merong time na nagdadasal yung pare. Kaya lang ang problema dito, minsan nababayaran to. Kasi meron silang time ng prayer na may bayad. Oo, yung dasal. Pero importante yan. Because they are praying, ito yung laman ng prayers nila. Ito yung prayers of the faithful na tinatawag. Nagpe-pray sila para sa nation, nagpe-pray sila para sa church, at doon sa mga nangangailangan. Laman yan ng liturgy nila. Pumunta kayo sa ordinary evangelical church, tingnan nyo kung magpe-pray bago mag-sermon, patungkol sa iba. Hindi. Kailan lang ginagawa ang prayer? Sa prayer meeting. Ano yung laman ng prayer meeting? Kwentuhan. Hindi naman prayer meeting din. Prayer should be included in the service. It should be in the liturgy. Dapat sama-sama tayo nagpipray. Dahil ayaw nating ma-associate sa ginagawa nila, alisin din natin yan. Sa sobrang laya natin, at ayaw nating makita na para tayong Catholic, tinanggal ng mga evangelicals, even yung magagandang bagay. Okay? Sa Catholic liturgy. Okay? Liturgy of the Eucharist. Ito, preparation of gifts. Nauuna yung offering nila. Tayo after the offering. Okay? Merong iba mga churches bago yung offering, bago mag-sermon, bago yung mass, pero wala namang kaso yon kung kailan yan. Okay? Pero ang nakakatawa kasi dito, bago kayo kumain, bayad muna. Yun yung lokohan. Yun yung lokohan dyan. Kasi bago kayo pakainin ng ostia, sisingilin muna kayo. Yun yung biruan. Okay? Kasi offering muna bago kain. So, yun yung joke dyan. Pero it doesn't mean anything. Okay? So, meron silang preparation of gifts. Pero ang explanation nila dito is before you receive the Lord, you offer first something for Him. Which is okay din. Wala namang problema. Tapos, Eucharistic prayer, they pray for the Eucharist, yun yung ostia. Then, the communion rite. Sa loob ng communion rite, hindi lang sila basta-basta nagbe-break ng bread at kinakain yung ostia. They pray the Our Father. Okay? Tapos, they give the sign of peace. Bakit? Bakit? Ano yung logic nila dyan? Bakit? Bakit sila nagpi-peace be with you? Kasi iniisip nila na kailangan malinis sila bago nila tanggapin si Jesus. Bati muna tayo bago ko kainin yung katawan ni Jesus. Which is you can't. Di ba? Kapag sinabi ba yung ipis sa katabi mo, bati na kayo? Di ba yung sinasabi nila? Ipis. Di ba? Tinatawag lagi yung para may umiihilan. Laging tinatawag ko sino-sinong pusa ba yan? Di ba? Doon ba nagkabati-bati kayo? Hindi Oo, yun kasi yung logic doon. That is what they are trying to think. Doon tayo magkaiba. Yang mga bagay na yan dapat baguhin. Di ba? Bakit? Kasi, pwede ba tayong maging magkabati dahil na sinabi natin, peace be with you? Hindi. Di ba? Hindi. Hindi tayo nagkakaroon ng ganon. Okay? So, paano tayo magiging malinis? Dahil sa kapatawaran ng Panginoon. Hindi dahil sa mga ginagawa natin. Tinatanggap natin yung communion, we do the communion, we take the Lord's Supper dahil sa fellowship. Hindi para maging worthy. Yan yung mga dapat baguhin. May mga dapat binago sa liturgy, pero meron dapat na-retain. Okay? Kaya huwag kayong magtataka bakit iba tayo. Bakit tayo nagpe-pray tayo bago tayo mag-preaching? Okay? Bakit ini-encourage natin na meron munang Bible reading at marami tayong pagbabasa ng Bible during the preaching? Bakit? Importante yun na nagbabasa tayo ng Bible. Hindi ko nga alam kung nagbabasa kayo ng Bible sa bahay At least dito man lang. Di ba? Tapos yung communion nga, then concluding rite. Yung kanilang concluding.
Okay, ano ang evangelical liturgy? Ito yung common na nangyayari sa mga common churches. Opening prayer. Tapos, praise and worship. Tapos, offering. Scripture reading, sermon, altar call. Minsan magpapakanta pagkatapos ng preaching. Di ba? Tapos announcement, tapos closing prayer. Naintindihan nyo ba yung mga pinaggagawa na yan? Walang meaning yan eh. Oh, ginawa lang natin kasi yan yung program na ginusto ni pastor. Tama ba? So, yung pinaggagawa natin kung tutusin, hindi natin naiintindihan. So, kailangan natin intindihin. Tama po ba? Di ba? Intindihin natin, bakit natin to ginagawa? Ano ba talaga dapat ang laman ng evangelical liturgy? Okay? Why we do attend on Sunday? Because of what? Because we want to worship God. Hello? We are here not just to attend. We are here to worship the Lord. Yung sinasabi dyan sa Revelations 5, if you would open your Bible, sige po, pakibuksan ninyo yung inyong mga Bibles. Revelations 5. Ang worship should be a nakakakilabot na experience. Okay? Ang worship should be a experience na hindi basta-basta at hindi isinasantabi lang o parang okay-okay lang. Revelations 5, tingnan nyo yung verse 8 hanggang 14. And when he had taken the scroll, the 4 living creatures and the 24 elders fell down before the Lamb, each holding a harp and a golden bowls full of incense, which are prayers of the saints. They sang a new song, saying, "Worthy are you to take the scroll and to open its seals. For you are the slain, and you were slain in your blood. You ransom people for God, for every tribe and language of the people of the nation. And you have made them kingdom of the priests to our God, and they shall reign on the earth." Then I looked and I heard around the throne living creatures of the elders, the voice of many angels numbering myriads and myriads, thousands of thousands, saying with a loud voice, "Worthy is the Lamb who was slain to receive power and wealth and wisdom and mighty and honor and glory and blessing." So dito sinasabi ng angel na worthy na sambahin si Jesus. And I heard every creature in heaven and on earth, verse 13, and under the earth and on the sea, and to the sea and to the all that is in them, saying, "To him who sits on the throne," si Jesus yon, "and to the Lamb, be blessing and honor and glory, might him forever and ever." And the 4 living creatures said, "Amen," and the elders fell down and worship. Nararamdaman nyo ba ito during worship service? Kailangan nating maintindihan yung real meaning ng worship. Okay? What is worship? 4 things. Worship should be, number 1, theological. Kailangan nating naiintindihan what is worship. Kailangan nating mas nauunawaan ang Diyos during worship service. This is not about you. Hindi ito patungkol sa inyo. Dapat every worship service nakikilala natin ang Diyos. Dapat mas naiintindihan natin yung theology. Dapat mas naiintindihan natin ano ang gustong ipaunawa ng Panginoon. It is also should be Christological. Dapat ang sentro ng worship si Christ. Kaya nga kung magtataka kayo, every sermon ko, lagi siyang naka-end, lagi kay Christ. Anong ginawa ni Christ? Hindi nyo napapansin yun? Hindi nyo napapansin yun sa ilang taon na natin dito sa church? Ang sermon ko, laging ang ending, anong ginawa ni Christ. It should be always centered to Christ. Kasi Christian life is Christ-centered. Hindi dapat ito lumalayo doon. Okay? Spiritual. Hindi ito dapat dull. Dapat ito ay it grows you and it flows malayang kumikilos dapat ang Holy Spirit sa atin during the worship service. Okay?
ito yung isa sa mga dahilan kung bakit gustong kumawala ng evangelicalism sa Roman liturgy. Kasi Roman liturgy is dull. Sino ba naman ang gusto? Kaya nga ayaw ng mga evangelicals sa ginagawa ng mga yung ginagawa ng mga Lutherans. Nakakatin na kayo ng Lutheran service? Parang, oo. Anong ginagawa nila? Di ba naka-vest din sila, tapos meron din silang pagkakasunod-sunod ng service. Ang upuan nila, pews din. Alam niyo yung pews? Yung may luhuran. Yun pa rin ang upuan nila. Hindi katulad sa atin monoblock, hindi sila gumagamit ng monoblock. Kasi ayaw natin sa ganun, kaya kumakawala ang evangelical doon, sa ganung katuruan, kasi inisip natin spiritual. Pero hindi ibig sabihin na they are traditional, they are not spiritual. Hindi porket maayos yung ginagawa na service na hindi siya mukhang informal, hindi na spiritual. Ang ibig sabihin na spiritual, we are growing spiritually because of what the Holy Spirit is doing. Okay? At panghuli, worship should be pedagogical. What is it? Ibig sabihin, it is full of teaching. Natuturuan tayo. Merong understanding. Tinuturuan tayo. Next week, promise, bibigyan ko kayo ng print out. Pero mamaya, i-upload ko na rin ito sa page natin sa FB. So, makikita nyo na rin siya doon. Naka-pictures, yung mga slides. Pero yung print out, bibigyan ko rin lalo na doon sa mga walang computers and hindi makaka-access. Okay? Ano ba talaga yung worship? Ang worship po ay galing sa salitang worship. Pagbibigay ng word. Pagbibigay ng pagpapahalaga. Okay? Hindi nyo ba naisip yun? Ang ibig sabihin niyan ay ganong kabigat yung worship. Giving word kay God. So, yan yung napakabigat na dapat nating ibigay kay God. So, alam niyo yung kantang Ascribe Greatness to Our God. Ascribe greatness to our God, rock. His words are, His name is worthy. Is perfect. Diba? Kailangan natin magbigay ng worthiness sa Kanya. Naintindihan niyo ako? Do you do that during worship? Or we are just going here because it's Sunday. We're just attending. Sabi nga ni John Calvin, first foundation of righteousness, undoubtedly, is the worship of God. Hindi kayo pwedeng maging righteous kung hindi kayo sumasamba kay God. Okay? So, ano ba ang common mentality natin pag pumupunta tayo sa church? Yan, usually, umaten tayo kasi Sunday lang siya. Iniisip din natin, because you sing songs, nakakasamba na kayo. Kaya nga mas importante sa mga Christians na maraming kantang alam. Tapos parang kulang kapag walang kanta. This is common with evangelical group. Kaya usually kapag evangelical, laging may praise and worship. So kapag walang praise and worship, parang hindi kayo naka-worship, parang kulang. Parang dry. Di ba? Parang dry. Tapos, akala nyo, pag sumisigaw kayo ng hallelujah, nakakapag-worship kayo. Akala nyo, kapag pumapalak pa kayo, you are giving a clap offering. Saan nyo naman nabasa sa Bible na merong clap offering? Wala pong clap offering sa Bible. Di ba? We clap, pero hindi nagiging offering yun. We clap kasi natutuwa tayo. It is a form of joy, expression of joy. Pero kahit kailan, hindi naging clap, hindi naging offering yung clap at yung pagsigaw nyo, hindi yan naging sinabi ng Bible na nakapag-worship kayo because you shouted. Those elements na sinabi sa Bible, ipinakikita yon na yon ay mga expressions ng kanilang mga kanilang emotions before the Lord. Okay? So, yun yung mga bagay na yon. So, order of worship. Paano natin dapat wino-worship talaga si God?
Okay? Dapat ninyong maintindihan na ang pananambahan, ang initiator talaga, si God. Nandito tayo, hindi para, ang nangyayari kasi kapag ganito parang, sasambahin natin si God, tapos matutuwa si God sa atin. Tama, mali. Yun ang iniintindi natin. Di ba? Kakanta tayo, matutuwa si Lord sa atin. Tapos mangungusap siya sa word. Mali. Nandito tayo to react. Our worship is our reaction of what God initiated. Okay? Initiates. Wala ang battery, Grace? Yan, no? Yung initiates. Okay? God is the one who initiates. Siya yung nagpasimula, kaya tayo nagwo-worship. Kaya kayo pupunta dito every Sunday. Kasi ano? Kasi may ginagawa si God sa atin lagi. Una, niligtas niya tayo. Pangalawa, siya yung gumagabay sa atin every day. So, kung pupunta kayo dito, hindi para kumanta dahil sa para pasayahin siya. Hindi. Kasi that is your expression of how you are joyful before the Lord. Hindi nga kayo dapat, hindi na kayo dapat hikayatin pa na kumanta, o hikayatin pa na mag-offering, o hikayatin pa na pumalakpak. Kasi if you really respond to what God initiates in your life, instant yun, yung ating worship. Naintindihan ninyo? Naalala niyo yung tinakil ko yung Exodus chapter 20? Sino nagsimula ng pagligtas sa kanila? Sila ba ang humingi muna kay God para iligtas sila? O talaga nakaplanong iligtas sila ni God? Sino nag-initiate? Tao o ang Diyos? Tao. Kasi they cried out Mali. Si God. Hindi sila ilalagay ni God sa Egypt kung hindi nakaplan yung pagligtas sa kanila someday. Hindi ilalagay ni God si Moses dun sa bahay ni Pharaoh, kundi sila planong iligtas ni God someday. Hindi rin niya gagawing governor si Joseph para makapasok sila sa Egypt kung hindi sila planong iligtas ni God someday. Ibig sabihin, God is the one who initiated. Ganon din sa buhay natin. Okay? Naintindihan po ninyo? So, our worship, kailangan tayo ay nagre-respond. Okay? We respond to what God has done. So, sa worship, service, hindi tayo ang nangungusap kay God. Si God yung nangungusap sa atin. Sa paanong paraan? Saan nangungusap si God? Through the Word. Kaya nga, ito ang kaibahan ng evangelical worship sa Roman Catholic worship. Kasi ang Roman Catholic worship, anong sentro? Sabi ko siya kanina? Communion. Tayo ang sentro, preaching. Sa Word. Kaya, kung mapapansin ninyo, ang pinaka-highlight ng evangelical service is the preaching. Yun yung kaibahan natin. Kaya hindi mass yung ating ginagawa. Okay? So, God speaks, we respond through praise and confession. Ito yung kagandahan ng ginagawa sana ng mga Lutherans kasi meron pa rin silang mga confessions. The Lutherans and the Reformed groups are still having their confessions. Okay? Nire-recite pa nila yung Apostles' Creed bago sila mag-preaching. Okay? Or after their preaching, meron silang response. Tapos, kung mapapansin ninyo, nung kasama pa natin dati ang Grace, nakikita nyo ba after nilang mag-benediction, meron silang kinakanta after? Ano yung kinakanta nila sa pagkatapos? Praise God, praise God. Oh. Ano tawag doon? Doxology. Okay? Yung mga lumang churches, even sa Assemblies of God, dati mayroon nun yung mga lumang churches, kinakanta yung doxology. Ang purpose ng doxology is our respond dun sa kung anong ginawa ni God during the worship service. Kinakanta pa ba yan? Hindi na. Why? Kasi ayaw natin ng mga hymnals, ayaw natin ng mga traditions.
Pero kung alam nyo lang, that is a form of response and confession. Si God ang nag-speak sa atin through the word sa simula pa lang. Mamaya papakita ko sa inyo kung ano yung ginagawa natin actually. Iyon yung isa sa mga tama, pero dapat lang maintindihan ninyo at ma-appreciate nyo. Okay? Sa preaching, si Christ Himself nag-speak sa pamamagitan ng nangangaral. Tapos, dapat faithful, syempre. So, dapat tayong mag-respond in faith, obedience, and appropriate praise. Kung tutuusin sana, kung pwede, maganda sana kung meron tayong response after. Okay? Hindi na natin yung ginagawa technically. Pero anong ginagawa ko sa inyo pagkatapos? Sabi ko sa inyo, after nating mag-benediction, anong sinasabi ko sa inyo? Bless one another. Hindi ko magkwentuhan. Magpalakasan. Magkwentuhan kayo, pero kasama doon sa kwentuhan, hindi nyo pagkikwentuhan lang yung ulam, anong dadamitin, anong mangyayari sa inyo bukas. But, kamusta ka na? Ano na nangyari sa'yo? Paano nyo mapapalakas yung isa't isa? Should be our response. And this should be part of our fellowship and worship service. Every worship service. Okay? So, yun yung ating order of worship sana. Ito ngayon, yung laman ng ating current liturgy, kung mapapansin ninyo. Ito ang ginagawa natin. Okay? Ito yung ginagawa. May kulang dito, hindi ko na isama yung prayer kasi minsan wala tayo. Pero ito yung ginagawa natin basically, kung papansin ninyo. Number 1, before we start, the song leader or kung sino man usually read from what? Psalms. Ang tawag po doon, kung hindi ninyo alam, ay call to worship. Okay? Hindi nyo lang napapansin, pero we are doing the basic liturgy. Okay? Wala lang tayong program every Sunday na papel na katulad na ginagawa ng mga Baptist o ng ibang mga denomination. Pero what we are doing is we are having the call to worship. Usually, we read Psalms. Okay? Songs of praise. And ang tawag po dun sa praise and worship basically is songs of praise. Okay? Kaya lang, ito nga yung nakakatawa eh. Kasi meron tayong pattern. Common, dalawa o tig tatlo. Oo, dalawang malungkot, dalawang masaya. Tapos sa tawag natin praise sa worship. Pag malungkot, worship. Pag masaya, praise. Analyze nyo yung word na praise sa worship. Magkaiba ba yun? Hindi. Praise and worship means the same. Kaya lang binigyan ng evangelical ng meaning. Di ba? Binigyan natin ng meaning. Pero sa totoo lang, this is songs of praise. It doesn't matter kung masaya, kung mabilis, o malungkot. Basta importante doon, ano yung laman. Di ba? Pangatlo, invocation or the prayer. Minsan kasama na rin dyan yung panalangin natin sa lahat. Pero this usually is the opening prayer. Ang iniisip natin dyan, ang tawag natin opening prayer. But this is invocation. What does invocation mean? Mamaya i-explain ko sa inyo. Scripture reading. Okay? Meron tayong preaching, meron tayong offering, meron tayong prayer after the offering, then benediction. Hindi po closing prayer lang yun basta-basta. That is benediction. Okay? So what is called to worship? Para saan? Bakit tayo nagbabasa ng Psalms? Okay? Call to worship bids you to put all those things aside. We have all of us here different baggages. Pagdating natin dito, yung iba galing lang sa pakikipag-away sa asawa kasi nagkagalit kagabi, o kaya galing lang sa sermon ni nanay kanina kasi hindi magising. O kaya hindi nagustuhan yung ulam, nainis, o kaya bad trip sa trabaho nung Biyernes, o nung Sabado, overtime. So meron tayong mga baggages. Call to worship, okay, is the time that we set aside and the worship leader is asking us to prepare ourselves. I-ready nyo na po yung inyong sarili. Tayo po ay mananambahan na sa Diyos. Kaya ang ginagamit na mga words dito, usually Psalms.
Kasi mostly, this part of the scripture is always giving the glory to God, giving back the glory to God. Kung ano man yung baggage natin before sa buong linggo, ginigising tayo, hello, hello, hello. O pwede lang, sampal-sampalin tayo ng worship leader eh. Di ba? Hindi nyo napapansin si Jojo, laging God is good. All the time, God is good. Bakit ginagawa ni Jojo yon? To set the mood? Hindi, para magising. Di ba? Bakit? Kasi pagdating dito, ano napapansin ng worship leader? Antok. Ano pa? Tatamad-tamad pa tayo. Ha? Para, actually, that is part of our wickedness, sa totoo lang. Kaya nga, if you would like to be a minister, kailangan matibay-tibay ang sikmura nyo. Kasi, kung magiging part kayo ng praise and worship, makikita nyo yung mga taong pagsisilbihan ninyo, ay mga ayaw kumanta, ayaw kumalakpak, di ba? Hihikab pa minsan. Makanta kayo, hihikaban kayo minsan. Di ba? Sa totoo lang, we should have the call to worship. Kaya nga, tingnan niyo yung mga laman ng usually yung mga laman ng mga pinapabasa sa atin ng worship leader. Di ba? Enter into His gates with thanksgiving, into His courts with praise. Psalms 104. This should give us the encouragement. Hello, mga Kristiyano! Andito kayo sa church. Andito kayo sa church. Gumising kayo. Yun ang laman yan. That is call to worship. Di ba? Patay na si Yoyoy. Kung buhay lang si Yoyoy, iimbitahan ko yun dito para mag-exercise naman tayo tuwing umaga. Gusto niyo yun? This is a time to encourage the church for us to worship God. Kaya merong call to worship. Informal lang tayo. Tingnan niyo yung mga laman niya, worship the Lord, the beauty of His holiness. Yan ang mga laman ng Psalms. And this should give us an encouragement. Ang nangyayari sa atin, pag sinabi ng worship leader, buksan po natin sa Psalms, buksanan tayo. Pero pag binasa natin, parang kaya lang binubuksan, para lang, eto na, start na. Parang opening remarks. Hindi po eh. This is to stir up us, for us to be set on the mood. Nangungusap na po si God, nagsisimula na mangungusap ang Panginoon. Okay? Next one, songs of praise. Ang songs of praise po ay hindi introductory rites. Hindi ito para lang national anthem. Na hindi makakapagsimula ang boxing kapag walang bayang magiliw, saka walang national anthem ng Amerika. Magbo-boxing na kasi, kaya kailangan may national anthem. Hindi ganun. Hindi po pagsisimula ng worship ang kantahan. Nagsisimula po ang worship pag tungtong nyo dyan. Hello? Nagsisimula po ang worship pagpasok natin dito sa church. How you talk to one another. Okay? Pagpasok nyo ba sa church, ano nangyayari? Naiinis kayo? Nabibwisit ba kayo doon sa nakikita nyo? When we enter the church, sumisimangot ba kayo o ngumingiti kayo? When we enter the church, it should be the start of our worship. How do we respond with our God? When the worship leaders start the call to worship, it should give us the stirring up in our hearts. Simula na ang pananambahan. And when we sing songs, this is the time of our response. Hindi nyo ba napansin na pagkatapos ng call to worship, kakanta tayo? Kasi ano sabi ko sa inyo, worship should be what? Monologue? Dialogue. Worship should be a dialogue. God speaks, we react. Okay, we respond. So, after the call to worship, kaya importante po ito. Kaya nga, 3 Sundays ago, I gave Ate Eden a list kung sino na yung mga magli-lead. Okay? Kaya lang, nagkataon na meron pa tayong mga activities sa mga nakaraan, so na-hamper yun. Sa susunod na Sunday, ano ba sa Sunday? 15?
Ay, hindi. 8. I will give, again, Ate Eden, before Sunday, kung sino yung sino magbabasa sa call to worship. Kasi ayoko na ibigay yung burden nito sa mga song leaders kasi lagi sila yung nako-compel. So we will have scheduled na tao kung sino yung magbabasa ng call to worship natin. Okay? Tapos, the responsibility of the worship team is to lead the church in helping us to sing the songs of praise. Ang songs of praise should be what? They must thoroughly biblical in sentiment and expressions. Kailangan yung kinakanta ay hindi superficial, hindi puro feelings lang. Kailangan yan yung totoo. Okay? Kaya nga hindi tayo papayag kapag merong mga extra biblical na ituturo yung mga kanta. They must consist of true, rich expressions of praise to God. Okay? At, ang pinaka-importante, dapat singable. Dapat kayang sabayan ng church. Kasi this is a response. Ang problem natin na nangyayari is, commonly, ang alam lang natin, kaya lang tayo, ang gusto lang natin, kakanta lang tayo. Hindi natin iniintindi yung laman ng kanta. Importante po yun, na naiintindihan natin yung kinakanta natin. Kanina nga nagbibiroan kami sa kotse nung bumili kami ng ulam. Sabi ko, actually, sa Mindoro nga may mga times na kumakanta yung mga tao doon. Nagkakapuspusan sila without understanding really the songs. Merong isang kanta na nakakatawa pero totoong nangyari. Kinanta doon yung Majesty. Alam niyo yung Majesty. Worship is Majesty. Alam niyo kung ano yung lyrics nila? Magic tree. Worship is magic tree. Uncle Jesus. May your glory, power and praise. Pero nagkakapuspusan Talaga nakakatugpa yung mga tao Ang kinakanta magic tree Tapos sa tinatawag si Uncle Jesus. Di ba, sana kung Papa Jesus na nga hindi Uncle Uncle Jesus. Tapos talaga yung worship leader talaga feel na feel pa. Habang revival service kasi yun, nung nanoon sa Mindoro. Katabi ako nung pastor ko doon sa likod. Tawa ako ng tawa. Pinapalo ako nung pastor ko sa likod. Kinaagalitan ako. Sabi ko, Pastor, sino ba hindi matatawa? Tinatawag si Uncle Jesus. Tapos ang nakakatawa pa doon, napupuspus. Hindi naman kasi lahat sila educated ron Believe it or not, their joyful songs. Yung The Lord Reigns, ang kanta nila, Dolores. Dolores, Dolores. Totoo yun. Naging sikat yun sa Assemblies of God yung joke na yun. Kasi totoong nangyari yun sa Mindoro. And I was there at na-experience ko yun na talagang kinakanta nila yung Dolores. Hindi ko talaga... Oo, doon meron pang isa, yung Amazing Grace. Sa chorus doon, Thy Savior, ba yan? My Savior far away. My Savior far away. Aminin nyo, wala kayong pakialam sa lyrics. Hello? Totoo hindi? Di ba? Sa totoo lang, wala tayong pakialam sa lyrics, di ba? Di ba? Ano yung kantang yun? Yung kantang yun, tapos sasabihin nyo lang yung tono? Di ba? Oo, ang nakakatawa doon, pa-rejoice, rejoice. Dolores, pa-rejoice, rejoice. Kala ko yung Dolores, Spanish word ng The Lord Reigns. Nagulat ako kasi may pa-rejoice, rejoice. Spanish tapos Tagalog. Let the glory, basta, ganun. Totoo yun na that was a true story. Yung pinaka-worst talaga yung Magic Tree. Na yun yung... Oo, totoo yun, Magic Tree. Ang pinaka talagang nagulat ako na puspos.
As in, nagkatumbahan pa talaga. Tapos yun yung kanta, Magic Tree. Tapos tinawag si Uncle Jesus. So, worship team, okay, lead the church to worship the Lord. The most important is they must understand what they sing. Church, remind, church, intindihin nyo yung kinakanta nyo. Okay? Intindihin nyo yung kinakanta nyo. Okay. Next, invocation. This is not just an opening prayer. Okay? Invocation is not just to open up the church for the service. Okay? This is the time for God to bless our worship. Tayo po, kapag sinabing invocation, we invoke God. Ibig sabihin, we are asking the Lord. Buti pa nga sa mga meetings, ang gamit nila invocation eh. Di ba? Ginagamit sa invocation eh. Kasi we are asking. We are asking the Lord to bless us. Okay? Doon sa schedule na bibigay ko kay Ate Eden, pati opening prayer or invocation, mag-i-schedule tayo. Take note please kung ano ang laman. Okay? Take note po kung ano ang laman. Number 1, dapat ang laman yan na i-bless tayo ni God sa worship service. Okay? Huwag niyo muna ipag-pray si Obama. Huwag muna si Obama. Unahin niyo muna yung worship service. Pangalawa, yung mga hindi Christian na a-attend sa church, maipag-pray that they would understand. Okay? Pangatlo, for those who are already saved, ipag-pray natin na ma-build up sila. Lumakas sila. Pang-apat, ipag-pray natin na yung Holy Spirit i-transform tayo sa pamamagitan ng ating mapakikinggan. Okay? Tapos, tayo ay ayusin, baguhin ng Word of God. Malinaw po ba yun? This should be ang laman ng invocation. Huwag kayong matakot kapag kayo yung na-assign. Baka mamaya pag kayo na-assign, dumating kayo dito, sermon na. Okay? This is a privilege for you na kayo ay makapag-lead sa church para tulungan ng church to ask God for these things. Pwede po ba yun? So wala pong magre-reklamo kung sino yung i-assign natin for the invocation. Kung sino yung i-assign natin for the call to worship. Okay po ba yun? Ate Eden will always remind you kung kailan kayo. Siguro mga 1 week ahead, makasabihan na kayo. Okay po? Hello? Mga kapatid, okay tayo doon? Next. Scripture reading. Itong scripture reading, usually ako gumagawa nito before the preaching. Okay? Pero, siguro, hindi ito madali sa atin na iba yung gumawa. Okay? Pero, bakit tayo nagkakaroon ng scripture reading muna bago tayo mag-preach at hindi tayo diretso sa preaching? Kasi if you would attend to mega churches, yung iba sa kanila, they don't do this. They jump to preaching agad. Okay? They don't have the scripture reading per se. Merong times na mahaba yung scripture reading natin. Gagawin ko yon. That is for us to have a meditation while we are reading. Okay? Pero bakit tayo nagkakaroon ng scripture reading? This is for us to take heed with the Holy Scripture. And I would ask everybody, please, when we do the scripture reading, to stand. Okay? Actually, dati namang ginagawa yan eh. Pero, we should. Hindi lang po tayo nag-scripture reading para lang simulan yung sermon. Kasi doon ibabase yung sermon ni pastor, kaya nag-scripture reading. No. Scripture reading is for us to indulge ourselves with the Word of God. Okay? So, we do that. God's people should never forget the greatest benefits is to have the Word of God. Ito yung pinaka-importante na dapat nating intindihin na meron tayong worship service kasi merong Word of God. Okay?
So, hindi pa pwedeng magkaroon ng service ng walang Word of God. Next page. Preaching. Sa Protestant churches, sermon ang center ng worship. Yan yung sinasabi ko sa inyo kanina pa. Okay? Rather than the Eucharist. Ito yung kaibahan natin. Okay? Maybe pwedeng magbasa ng text, pero dapat it should be expounded. Ano dapat ang laman ng preaching? A preaching should be expository. When you say expository, the words should be explained. Hindi ito dapat pinagtatahi-tahi. Okay? Nagagawa lang siya ng points, tapos lalagyan niya lang ng text. Ang tawag po doon, proof texting. That is a sin against the Word of God. If you would notice, what I'm doing when I preach is I share to you the text, we read the text, then I expound it. Halimbawa, ang topic ko kanina, anong topic ko kanina? Saan ako nagsimula? Sa Matthew. Ano yung tungkol sa Matthew? Ano yung binanggit doon? Father, if it is possible, please take this cup. So, ano in-explain ko? Yung cup. Ano yung cup na tinutukoy ni Jesus doon? Okay? Ganon ang totoong preaching. The word is expounded. The passage is being explained to what it means and to what it applies. So, the minister should seek the perfect of the saints. Kailangan maipakita ng pastor kung paano yan gagamitin para mapabanal tayo lalo. Kaya ang preaching hindi dapat naglalaman ng tips. Okay? Paano ba magiging successful sa buhay? Paano ba magiging successful na businessman? Hindi ganun. Ang preaching should be for the building up. Paano tayo mapapabanal? Paano nyo yan magagamit sa spiritual life? Okay? Hindi yan pwedeng mahiwalay sa Christian teachings. Okay. So ano ang laman ng preaching? Bible alone. Okay? Dapat ang preacher nagde-declare o nagpo-proclaim ng Bible alone. Hindi ng positive thinking. I declare, pagpapalain kayo ng Panginoon, claim it! Kalokohan yun. Hindi yung sinasabi ng Bible. Kung anong laman ng Bible, yun yung i-declare. Hindi yung positive thinking. Okay? Listen to the purpose of the sermon. Anong dahilan bakit sinasabi ni pastor yung mga bagay na yan? At pangatlo, all preaching must proclaim some aspect of the person and work of Christ. Kailangan tumukoy lagi ito patungkol kay Christ. Pag hindi ho yan ang laman ng preaching, lumabas na tayo dito sa church. Walang kwenta yun. Okay? Pag ang preaching patungkol sa inyo, walang kwenta yun. Offering. Bakit tayo nag-o-offering? After we preach, after the Word of God is being preached, sino nagsalita doon? Sabi ko sa inyo kanina. Sir, liturgy is a monologue? Dialogue. Sa call to worship, nagsalita si God through psalms. Anong response natin? Singing. Okay? Through the scripture reading and preaching, sino nagsalita? Si God. Anong response natin? One of our response is our offering. Anong response niyo kay God? Okay? Through our offering, okay, our offering are responses to God. Kaya nga kung mapapansin niyo si Kuya Jeric, every time he prays, ito po ay pagpapasalamat sa kung ano yung binigay niyo sa amin. Our offering ay hindi lang dahil nagko-contribute tayo para may pangrenta. Para may pang-offering, kaya tayo nag-offering para merong allowance si pastor. Hindi po. Kaya tayo nag-offering, okay, this is our response, giving thanks, kasi
may ginawa si God na good gifts para sa atin. Okay? At pangalawa, this is our commitment para ma-advance ang kingdom. Para mas ma-push pa ang kingdom, para mas makapagpalagana pa tayo ng Word of God. Okay? 2 weeks ago, I post, sabi ko, Word of Life, Pampanga, soon. Okay? Nandito yung ilan sa mga kasama natin. Sila yung mga kasama natin doon. Soon. As in church. Kasi ngayon, mga ano lang kami, mga aliping sa gigilid. Sa gigilid ng puno, sa gigilid ng kung saan lang kami abutan, doon lang kami nag-gather. Okay? So, soon, we're praying, we're looking for a specific place kung saan service na siya at i-gather yung mga totoong Christian at patuloy na magmi-minister doon sa lugar ng Pampanga. Okay? At yung ating offering, it helps. Okay? It helps. Ito yung pagpapatunay doon. When we do our offering, yan yung commitment natin that we are helping one another in pursuing the God's kingdom. Okay po? Pagkatapos ng offering, anong ginagawa? Siyempre, pinagpe-pray. Okay? Bakit natin kailangan ipag-pray? Para magamit yung ating offering sa mabuti. Okay? At siyempre, sa pamamagitan ng prayer na yon, nagpapasalamat din tayo kay God. Naku, malapit na natapos kasi sa service namin, nandun sa ending na yan eh. Tama ba sa service natin, nasa ending na to? Diba? Ano na susunod? Ha? Benediction. Yan. Oo. Kaya pag pinangalanan kayong Benedict, ibig sabihin, lagi kayo sa ending. Yan yung mga attend sa church na tuwing closing prayer na dumadating. Si Benedict. Benediction, hindi po yan closing prayer. Benediction is claiming or ito yung dinideclare ng pastor na ang pagpapala ng Panginoon ay sumasa atin. Do you recognize it every time na nagko-close tayo? Di ba? Panginoon, sumaamin po ang iyong biyaya. This is what I'm doing. At kung didilat yung mata nyo, nakataas ang kamay ko. Okay? Kung didilat yung ang mata nyo, nakataas yung kamay ko. Kasi, this is a gesture that God is blessing us. Na sumasa atin yung biyaya niya. Okay? This means that Christ was with them. Nahaharap tayo. Di ba? Kasama lagi. Samahan po kami ng patuloy na pangunguna ng Panginoong Hesus. Lagi ko pinagpe-pray yung kakaharapin nyo sa buong linggo. Nare-recognize nyo ba yan? Na ganun yung ginagawa natin? As we live our gathering, yung ministry natin, kasi ang ministry kasi natin hindi po nagtatapos dito sa loob ng church. Actually, yung ministry nyo, nagsisimula pa lang pag lumabas kayo sa church. Kung paano kayo humarap sa iba, kung paano kayo makasalamuha sa trabaho nyo, that is your ministry. And through the benediction, the pastor is praying that God may help us and bless us na tulungan tayo during that whole week. Okay? So, ano naman ang ating response? Diba? As we live in the gathering in the presence of Christ, okay, we face the world with witnesses, we go forth with words of Christ's blessing. Sumasa atin yung biyaya ng Ama. Okay? So, pagkatapos ng lahat, pagkatapos ng worship, ano na? Uwian na! Ano ba yun? Ha? Hindi nyo ba napansin that I'm encouraging you always to have fellowship? Bless one another. Natutuwa ako kasi hindi na tayo katulad noon. Siguro mga 8 years ago,
or 9 years ago, during the Mang Epoy time na nagkaka-service tayo, hindi nyo na ba napapansin yon? Na pagkatapos ng closing prayer, eto natatawa kay ko kay Pastor Kaloy eh. Pastor, ano ba namang klaseng church yung pag-iiwanan mo sa akin? Pagka-closing prayer namin talaga, pagdilat ko, ubos na sila. Naalala nyo yon? Naalala nyo yung mga time na yon? Tawang-tawa ako doon nung mga time na unang taon ko sa church dito. Okay? Napagdilat ko, ini-imagine ko ano kayang ginagawa nila habang nagko-closing prayer ako. Ano kayang ginagawa nila? Siguro kanya-kanyang takbuhan na. Oo, pagdilat ko talaga, ubos na. Mangilan-ngilan na lang. Oo. Oo nga eh. Encourage natin ng church na mag-start tayo ng time. Okay? Ito pa eh. Nakakatawa pa nun, palibas ang dami nun may sasakyan. Nung nandun tayo kay Lamang Epoy. Kaya ang bibilis talaga. May mga sasakyan nun eh. Tutulin talaga. So, ayun naman ang problema naman natin ngayon. Ang problema naman natin ngayon, pumikit na, dumilat na, wala pa. Oo, yun naman yung problema natin. So, kailangan naman natin yung ayusin ngayon. Okay? Kailangan naman natin yung ayusin ngayon. Have fellowship with one another. Prepare to face the world with hope. Apply what you have learned and share to others kung ano yung natutunan natin. Ang dami nyo na alam na doctrines eh. Oo, ang dami nyo na alam na doctrines. Actually, kahit iharap kayo sa ibang mga totoong Christian, kung isasama ko nga kayo doon sa mga forum, matatawa na lang kayo doon sa ibang mga forum sa FB kasi iisipin nyo ang baby Christian na nila. You are not among the baby Christians anymore. Marami na kayong natutunan dito sa church. Okay? The only thing that we should do is to apply it. Simulan natin i-apply yan sa church. Okay? Apply natin, agahan natin, simulan natin ang tama. Diba? Tapos, yung bawat ginagawa natin dito, gawin natin ito ng tama. Kasi iniisip natin that every part of this service has a meaning. Pananambahan natin. How should we react before the Lord? Yun yung worship. Okay? Hindi kayo nandito para lang umattend dahil Sunday. We are here to respond to God. Siya yung una. Siya yung nauna. May ginawa siya sa atin sa Bowlinggo. So ano ang response natin? Okay po? Pwede ba tayo magkasundo? Anong oras tayo dapat? Joe, anong oras tayo dapat? 9? 9:30. 9. Tapos dahil sobrang iba na late na, ginawang 9:30. Okay. Medyo sobrang malilate na talaga. Alright. Ito. O sige. So, magkasundo tayo. Anong oras tayo magsisimula? May tao o wala? Pastor, 8 o'clock andito na mga gamit. 8 o'clock, andito na yung mga gamit. So, anong oras tayo magsisimula? Kaya, 9. 9:30, okay na yun. O, sige. 9:30, okay na yun. Magsimula tayo 9:30. May tao o wala, magsimula tayo 9:30. Okay? Let us be mature. Lahat naman tayo dito, guilty. Lahat naman tayo dito tinatamaan dun sa bagay na yun. Walang accepted sa atin. So, let us bring back again the commitment. Pwede ba yun? Ano po? Oo nga eh. So, kuhanin natin yung tamang dapat, di ba? Tapos, iwaksin natin yung mali. Yung mga tama, ayusin natin. So, actually, yung form ng ating liturgy, if you would only understand, okay yung liturgy natin. Okay? Maganda yung liturgy natin. So, kailangan lang natin yung isaayos pa. Okay po? So, I hope na ma-appreciate nyo yung ginagawa natin every Sunday. Huwag yung i-miss. Huwag yung isipin na, preaching pa naman, gantong oras eh. So, di ba, hindi na ako umabot ng praise and worship? Huwag ganun.
Kasi even the call to worship is part of the service. Hello? And singing songs of praise is our response. Kaya nga hindi na tayo dapat hinihikayat pa na kumanta. It is our duty kasi response natin yun as we sing songs to the Lord. Okay? Medyo mahirap lang pag bago yung kanta. Kaya nga i-encourage na bago natin talaga, pagka may mga bagong kanta, usually, inuulit-ulit. Actually, ginagawa naman nila Jojo yun. Tama ba? Inuulit-ulit nyo. Pagka may bago, no? Sunod-sunod yun, laging yun. Paisa-isa, unti-unti. Para nakakasabay yung tao kasi importante yun. Eh. Okay po? So, yun lang naman. Ngayon, we will have our Lord's Supper. Pwede ba nating labas po yung ating Lord's Supper? Okay na yan. Close mo. Nipipicture pa eh. Nipipicture pa. Bigyan ko kayo sa Sunday. Okay. Pwede bang paki-distribute? Pwede. Magic.